Kevin Durant, isa sa pinakadakilang scorer sa kasaysayan ng NBA, muling nagbigay ng pahayag na ikinatuwa ng mga fans ng Team USA. Nang tanungin kung nais pa ba niyang maglaro sa 2028 Olympics sa edad na 39, sagot ni KD, "Yeah, if I'm still me." Kung sakaling ngang makapaglaro siya sa Los Angeles Olympics, maaari pang madagdagan ang kanyang kahangahangang legacy bilang isa sa pinakamatagumpay na Olympian sa basketball. Sa kasalukuyan, hawak ni Durant ang 4 Olympic gold medals, 2012 London, 2016 Rio, 2021 Tokyo, at nitong 24 Paris. Siya rin ang all-time leading scorer ng Team USA sa Olympics na nagpapatunay ng kanyang matinding impluensya at kontribusyon sa international stage. Kung makasali si Durant sa 2028, may pagkakataon siyang makuha ang pang-5 na Olympic gold medal, palawakin pa ang kanyang scoring record, at maging simbolo ng longevity sa basketball kung saan sa edad na halos 40 taong gulang ay maipapakita pa rin niya ang kanyang kahusayan. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat pa bang lumaro si KD sa 2028 Olympics? Samantala, pumirma ang New York Knicks ng isang center na si Trey Jemison III sa isang two-way contract. Ang 25 taong gulang na big man ay naglaro para sa Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans noong 22 hanggang 25 season, kung saan nagtala siya ng 2 puntos, 2 rebound sa loob ng 10 minuto bawat laro habang may 55% shooting mula sa field sa 38 laro. Sayang si Jemison dahil maganda ang ipinakita niya sa Lakers noong nakaraang season, lalo na sa depensa at hustle plays na nagbibigay ng energy sa loob ng court. Ngayon sa New York, magiging dagdag puwersa siya sa frontline ng Knicks bilang rim protector at rebounder, bagay na makakatulong sa rotation ng koponan. Kayo mga idol, tingin nyo ba makakahanap ng permanenteng pwesto si Jemison sa Knicks? Samantala, Golden State Warriors, may malupit na plano para sa 2027 off-season. Ayon kay Sam Amick, nakatutok ang Warriors na mapanatili ang kanilang cap flexibility para sa posibilidad na makasungkit ng isang superstar. At hindi lang basta superstar dahil parehong may player options sina Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks at Nikola Jokic ng Denver Nuggets para sa 2027-28 season. Ibig sabihin, may tsansa ang Warriors na sumabak sa bidding war para sa 2 MVP caliber players. At ang mas interesting pa, parehas sila ng plano ng Los Angeles Lakers, na ayon sa mga ulat ay naghahanda rin ng cap space para sa parehong target. Kung matutuloy, posibleng maging isa ito sa pinaka-explosive na free agency battles sa kasaysayan ng NBA. Warriors versus Lakers para sa serbisyo ni Giannis o Jokic. Kayo mga idol, kung sakali mang maging available sila, sa tingin nyo, saan mas babagay si Giannis o Jokic? Sa Lakers o sa Warriors?